Hindi pa rin nakikilala ang 2 sa 4 na nasawi sa karambola sa Katipunan flyover sa Quezon City kagabi. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Maki Polido. Maki? Connie, umakyat na sa 30 sugatan matapos araruhin ng isang truck ang ilang sasakyan at motorsiklo sa northbound ng Katipunan Aurora flyover bandang 6:55 kagabi. 4 ang naitanang patay, 2 pa lamang dito ang identified. Ayon kay Police Captain Napoleon Tabigon, Sector Commander ng Traffic Sector 3, walang identification cards ang 2 sa mga biktima, isang babae at isang lalaki. Una silang napaulat na mag-asawa. Pero sabi ni Tabigon, natagpuan lang silang magkatabi. Hirap din daw gawing batayan sa ngayon ang plate number ng mga motorsiklo dahil sa karambola, mahirap sabihin kung alin sa mga motorsiklo ang sinakyan ng mga biktima. Ang 2 sa mga namatay, parehong lalaki ay mga rider din. Ina-drug test na ang truck driver na sinabi sa mga truck investigator, naramdaman na raw na may problema yung preno ng truck, magsisimula pa lang ang kanilang biyahe. Mula raw sa truck lane, ginilid sa kanan ng driver ang minamaneho niyang truck para ibangga sana sa gilid ng flyover. Ayon sa isang biktima na nagiliran ng truck, kaya sa sumemplang, wala raw siyang narinig na busina o anumang ingay. Bigla na lang daw may truck na sobrang bilis ang takbo. Napuruhan ang mga sasakyan at motorsiklo sa bandang pababa ng flyover kung saan naipon na ang mga sasakyan. Samantala, nasa kustudiya na ng pulis ang suspect na nakasalubong ang pulis sa labas ng bahay habang papunta ito sa traffic sector para sumuko. Sabi niya hindi siya tumakas. Natakot daw siya, baka kuyugin siya, kaya umuwi muna. Susuko na dapat siya sa traffic sector 3 nang makasalubong ang mga pulis. Humihingi siya ng tawad, hindi raw niya ito kagustuhan. Sinubukan daw niyang ibangga sa gilid ng flyover para sana bumagal. Nasa 40 kilometers per hour lang daw ang takbo niya, pero pagbaba ng flyover, biglang hindi na kumakagat ang preno. Connie? Yeah, Maki, yung 4 ba na sinasabing nasawi, pawang mga sakay ng motorsiklo? Sorry, Connie. Pwedeng pakiulit? Yung 4 ba na nasawi ay pawang mga sakay ng motorsiklo? Na-establish ba natin? So far, Connie, yun yung sinasabi ng mga investigators dito sa Traffic Sector 3. Yung 4 ay, so far initial investigation sa kanilang pagkakaalam ay mga sakay ng motorsiklo. Alright. Maraming salamat, Maki Pulido. Bukas na po ang Game 2 ng NCAA Season 100 Men's Basketball Finals sa pagitan ng Mapua Cardinals at Benilde Blazers. Lamang na sa series ng Cardinals na naipanalo ang Game 1 sa score na 84-73. Sabi ng player nilang si Clint Escames, iti-take advantage na nila ang kanilang momentum para hindi na umabot sa Game 3. Hindi pa naman daw tapos ang laban para sa Benilde Blazers ayon sa kanilang coach. Sisiguro din daw nilang magiging mas maganda ang kanilang laro sa Game 2. Mapapanood po yan alas 12:30 ng hapon sa December 7 live sa GTV at Heart of Asia. Pakiramdam ko. From the creators of award-winning Firefly noong 2023. The court finds Domingo Zamora guilty of the murder Isang of world-class Sister project Joanna muli Zamora ang Pineda. hatid ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa Golden Edition ng Metro Manila Film Festival. Ang pelikulang Green Bones. Another challenging na pagganap mula kay Dennis Trillo bilang si Domingo Zamora aka Don Saltic. Bukod kasi sa physical preparations, kinailangan din niyang mag-aral ng Filipino Sign Language for the roles. Kailangan ibahin talaga yung look. Yun siguro yung pinakauna. Kung sa pulang araw, nakita niyo ako doon nagsasalita ng Japanese. Dito naman meron akong ibang lengguwahe na kailangan pag-aralan, Sign Language or FSL. Iikot ang kwento sa mga kagaya niyang person deprived of liberty o PDL sa San Fabian Prison and Penal Farm. May dahilan kung bakit Dom Saltic ang tawag sa kanya. Papasok doon bilang prison guard si Xavier Gonzaga, played by Ruru Madrid. Sa kanyang MMFF debut, na-realize daw ni Ruru na malayo pala ang characterization sa TV at big screen. Pagka sa TV kasi, di ba, parang may mga commercial breaks and then parang laging fast pace. Sa pelikula, parang kailangan mo talagang i-moment to moment. Sa Grand MediaCon ng Green Bones, present sina Dennis at Ruru kasama ang co-stars na sina Isa Calzado, Alessandra De Rossi at Sofia Pablo.
Gayun din sina Michael de Mesa, Wendell Ramos, Royce Cabrera, Pauline Mendoza at iba pa. Kasama rin sa stage si Green Bones director Zig Dulay, pati ang screenplay writers na si National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee, at GMA Public Affairs, Senior Assistant Vice President Anja Chenza. Dumalo rin at napanood ang trailer ni na GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez, at GMA Public Affairs First Vice President at GMA Pictures Executive Vice President, Nessa Valdelion. So talagang I'm very, very proud of this movie. Napakaganda, very heartwarming. Yan nga, yung parang maganda siyang panoorin during Christmas time kasi may mapupulot ka talagang aral. Sa darating na Pasko, kaninong buhay nga ba ang mababago? Ang itinuturing na kriminal o ang alagad ng batas? Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Taas kamay ang mga Lola's Boy at Lola's Girl dyan. Nako, siguradong relate kayo sa naranasan ni Daryl Dantes ng mga Tarem Pangasinan. Spotted kasi ang 94-year-old lola niyang si Rosita na may kinukuha sa kwarto. Alkansya pala yun. Laman ang mga baryang ipon ni Lola sa nakalipas na taon. Ireregalo niya pala ang laman sa apong si Daryl na nooy pumasa sa nursing licensure exam. Ang gesture of love, patunay raw na walang makatutumbas sa pagmamahal ng isang lola. Ang heartwarming video, 5.1 million na ang views. Trending!